Ang sumpa nga isang amang Ingles. Kung pakakasalan mo ang isang Pilipino, hindi na kita anak. Kung sa isang Pilipino ka lang din naman magpapakasal, huwag mo na akong tatawaging ama. Ang boses na iyon ay parang kulop na yumanik sa marangyang hapagkainan ng pamilyang Rainsworth sa London, England. Isang gabi, galit na binitiwan ng isang ama ang nga salitang ito. Subalit sino ang maakala na paglipas ng ilang taon, ang mismong ama na lumipat patungong Pilipinas para habulin ang kanyang anak ay tatayo sa isang prestihiyosong entablado sa harap ng buong mundo at magpapahayag ng kahit makautang-utang ang ating bansa ng bilyong-bilyon o trilyong-trilyong piso, dapat nating isulong ang pakikipag-isang dibdib sa mga Pilipino bilang isang pambansang adikaing pang-estado. Ito ang kwento ng isang babaeng Inglesa na umibig sa isang lalaking Pilipino, tinalikuran ang karangyaan, at pinalayas ng sariling pamilya. Ano nga ba ang totoong nangyari? Manatiling nakatuto hanggang sa huli dahil ang rurok ng kwentong ito ay tiyak na mapapaya at mapapamangha sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-comment ang inyong reaksyon sa ibaba para hindi maiwan sa mga susunod pang mas kapanapanabik na mga kwento. Ang papetong buhay sa London. Ang pangalan ko ay Charlotte Rainsworth. Isinilang ako sa Chelsea, London at lumaki sa ilalim ng prestihiyosong pangalan ng pamilyang Rainsworth. Sa aming pangkanunang tradisyon, ang propesyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Ang pagiging summa cum laude ko sa Cambridge University at ang pagpapatuloy ng aking master's degree sa Oxford University, ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa perpektong plano ng aking mga magulang. Palagi nilang sinasabi sa akin, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Rainsworth. Ang nasalitang iyon ay may kasamang labis na karangalan, ngunit may bitbit din na mabigat at piping obligasyon, ang bawal makamali kahit kailan. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng iba pang mga araw. Nagising ako ng alas 7 ng umaga, nag-jogging, at naligo. Mula sa aking closet, kinuha ko ang isang bagong silk blouse na kulay cream at isinuot ito. Iyon ang unang pagkakataon na isusuot ko ang damit na iyon na binili ko pa sa Harrod. Noong ipinares ko ito sa aking navy blue jacket, nakita ko sa salamin ang isang bersyon ng aking sarili na puno ng tiwala at dignidad. Inayos ko ang aking buhok at naglakad patungo sa campus. Ang seminar sa International Politics na nagsisimula ng alas 9 ng umaga ang pinakapaborito kong klase. Ang propesor namin ay isang tanya na iskolar na natapos din sa Cambridge at ang bawat talakayan ay palaging kapanapanabik. Bilang nakasanayan, palagi akong dumarating ng 15 minuto bago mag-umpisa ang klase at naupo sa pinakaharap na hanay. Ang aksidente at ang sampal na yumanik sa silid-aralan. Pumasok na ang propesor ay sisimula na sana ang pet-check ng attendance nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likod. Sabay-sabay na lumingon ang halos 30 estudyante sa loob ng silid. Doon ay tumambat ang isang lalaking Asyano na humihingal, halatang nakmamadali. Naka-gray hoodie siya, kupas na maong na jeans, at may hawak na take-out coffee cup. Halatang-halata na huli siya sa klase. Napairap ako sa aking isipan. Ang paggalang sa oras ay ang pinakamababang antas ng magandang asal. At higit sa lahat, pumasok siya ng napakaingay habang nag-attendance ang propesor. Nahanap ng bakanteng upuan ang lalaki at napansin ang bakanteng pwesto sa aking hanay. Habang naglalakad siya patungo sa direksyon ko at dadaan sana sa tabi ko, biglang sumabit ang kanyang paa sa strap ng bag ng isa naming kaklase. Parang naging slow motion ang bawat segundo. Ang hawak niyang coffee cup ay nagtagilid at dahil hindi pala ito saradong-sarado, ang mainit na kapa ay tuluyang lumipat sa hangin. At para bang sinadya ngang tadhana, ang lahat ng likidong iyon ay bumuhos ng diretso sa aking bagong puting blouse. Hindi ko napigilang mapatili ng bahagya. Habang nakikita ko ang kulay sokolating mansa na kumakalat sa aking cream silk blouse, nawalan ako ngang salita. Natahimi ang buong silid-aralan. Ang mata ng 30 estudyante at majing ang nagulat na mukha ng propesor ay nakatutok sa amin. Namutla ang lalaki at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. I'm so sorry. Patawad talaga. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Bilang anak ng pamilyang Rainsworth, pinilit kong huwag mawala ang aking urbanidad at poise. Huminga ako ng malalim at sumagot sa pinakamahinang boses na kaya ko. Ayos lang. Ngunit sa loob ko, naknang kalit ang matinding kalit. Ang blouse na ito ay unang beses ko palang isinuot ngayon. Hindi ito mura. At higit sa lahat, ang mapunta sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon ang bagay na hinding-hindi ko matanggap. Biglang hinubat ng lalaki ang kanyang gray hoodie, at tumambat ang kanyang puting cotton shirt. Ginamit niya ang manggas ng sarili niyang damit at pilit na ipinunas sa mansa ng aking blouse. Hayaan mong punasan ko, patawad talaga, napakalaking pagkakamali ko, sabi niya ng buong pagsisikap.
Sa buong buhay ko ay hindi ko pa naranasan ang ganito kaya hindi ko alam kung paano magre-react. Habang marupdop niyang pinupunasan ang damit ko, ilang beses na dumikit ang kanyang kamay sa aking balikat at braso. Ang hawa na yun ay yuntungting nagdulot sa aking ng labis na inis. At doon na nangyari ang hindi inaasahan nang higit pa siyang yumuko para punasan ang mansa at ang kanyang kamay ay muntik nang sumayat malapit sa aking clavicle buto sa may leg. Automatikong pinuhat ko ang aking kamay. Pak! Ang tunog ngang aking palat na tumama sa pisngingang lalaki ay umaling-ongaw sa buong silid-aralan. Mas lalong naging bingi ang katahimikan sa paligid. Maging ako ay nagulat sa sarili kong ginawa. Mula nang ipangana ako, hindi ko pa naranasang manakit o sumampal ng ibang tao. Hinawakan ng lalaki ang kanyang pisngi na bakas ang labis na pagkagulat at pagkalito. Lumaki ang kanyang nga mata. Sorry. Gusto ko lang naman tumulong. Bulong niya habang dahan-dahang umaatras at mabilis na lumipat sa pinakalikot na upuan. Kinuha ko ang panyo sa aking bag at pinilit na pakalmahin ang aking sarili habang nakpupunas. Ang ngatingin ng mga tao sa paligid ay parang nasaksak, ngunit tinitigan ko lang ang harapan at binaliwala sila. Bumahatsing ang propesor para ibalik ang kaayusan sa klase. Sige, magsimula na tayo. Ngayong araw, mayroon tayong espesyal na presentasyon mula sa isa sa inyo. Bahagya akong naging interesado. Dahil para makapapresenta sa klaseng ito, kailangan mo munang makuha ang personal na pa-approve ng propesor. Mr. Nakamura, maaari ka nang pumunta sa harap para sa iyong ulat. Sa sandaling iyon, halos lumuwa ang aking mata sa hindi paniniwala. Ang lalaking kabubuhos lang sa aking ng kapa ang lalaking sinampal ko lang kanina ang siya palang makulat ngayon. Ang pangalan niya ay Reggie Nakamura, isang exchange student mula sa prestihiyosong University of the Philippines UP, na ipinadala rito sa London sa ilalim ng isang scholarship program. Ang isang burarang tulad niya ay walang alam na matino, bulong ko sa aking sarili ng buong pait. Ang presentasyong nagpabago sa lahat. Lumakat si Reggie patungo sa harap, may bakas pa rin ng pahingin ng paumanhin sa kanyang mukha nang tumingin sa akin, ngunit seryoso niyang inihanda ang kanyang ulat. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector ng propesor at ipinakita ang kanyang presentasyon sa screen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Reggie Nakamura, isang exchange student mula sa University of the Philippines, panimula niya. Halatang hindi perpekto ang kanyang Ingles, may matigas na puntong Pilipino at ang kanyang bigkas ay hindi tulad ng makatutubong taga-London. Sabi ko na nga ba, bulong ko habang nakakrus ang aking magabraso, ang paksan na ang aking ulat ngayon ay tungkol sa ang pagbabago ng geopolitical security structure sa Southeast Asia pagkatapos ng Cold War at ang bagong diplomatikong balanse ng Pilipinas. Mula sa pamagat, parang napagkakaraniwan na nito. Ang ganitong paksa ay paulit-ulit na nating naririnig. Inisip kong magiging boring ang klase kaya sinimulan ko na lang ayusin ang aking matala. Subalit, sa sandaling magsimulang magsalita ng malalim si Reggie, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loop ng silid. Kung titingnan natin ang kasalukuyang pagsusuring ng kanluraning iskolar Western Academia sa Timog Silangang Asya, madalas nilang ikinakahon ang usapin sa pagitan lamang ng tunggalian ng United States at China bilang mga superpower. Ngunit ang pananaw na ito ay may malaking kakulangan na kakalitaan nito ang natatanging hedging strategy o ang matalinong pagbalanse ng mga middle powers o mga bansang nasa gitna tulad ng Pilipinas. Nagsimula siyang magdrawing sa whiteboard. Ipinakita niya ang malaking taksulo sa pagitan ng US, China, at Russia. At sa loob nito ay iginuhit niya ang mas maliliit na bilog na kumakatawan sa Pilipinas, Vietnam, at iba pang bansa sa ASEAN. Ang tingnan ang estratehiyang pangseguridad ng Pilipinas bilang isang bulak na pag-asa lamang sa Amerika ay isang malaking pagkakamali. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pagpapanatili ng sariling diplomatikong balanse sa pagitan ng mahigante upang maprotektahan ang sarili nitong soberanya nang hindi napapasakop sa kahit kanino. Napaangat ang aking tingin at muli kong tinitigan si Reggie. Ito ang isang perspektiba na hindi ko kailanman naisip sa aking nakaraang pag-aral. Bilang katibayan ng kanyang argumento, naglata si Reggie ng konkretong datos at kaganapan mula noong nakaraang taon sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang labis kong ikinamangha ay ang katotohanan na karamihan sa mga pinakunan niyang dokumento ay mga primary sources o mga orihinal na kasulatan na nasusulat sa mga katutubong wika sa Asya, mga dokumentong hindi basta-basta ma-access o may intindihan ng makanluraning mananaliksik. Ang terminong independent foreign policy o makasariling patakarang panlabas na madalas makita sa mga opisyal na dokumento ng Pilipinas ay hindi lamang isang palamuti sa salita. Ito ay isang malinaw at kalkuladong mensahe ng estratehiya.
Pagpapatuloy niya. Nang hindi ko namamalayan, tumigil na ako sa pagsusulat at nakatitik na lang sa kanya habang nakikinig. Maaring hindi perpekto ang kanyang accent, ngunit ang laman ng kanyang utak ay nasa ibang antas. Ito na ang pinakamalalim at pinakamakabuluhang ulat na narinig ko sa buong semestre. Si Edward na kilala sa pagiging matalas magtanong, ay nagtaas ng kamay. Mr. Nakamura, napakaganda ng iyong pagsusuri, ngunit hindi ba't masyado itong nakatutok sa pananaw ng Pilipinas? Hindi ba nawawala ang pagiging patas o objectivity nito? Iyon din ang nais kong itanong. Ngunit ang sagot ni Reggie ay muling napatanga sa akin. Magandang tanong, Edward. Subalit naniniwala ako na ang nga nakaraang pagsusuri ng kanluran ay naging masyadong nakasentro sa pananaw ng Amerika US-centric. Bilang isang Pilipino, kinikilala ko ang aking pinakmulan ngunit sinikap kong suriin ito sa pamamagitan ng paghahambing sa mga opisyal na pahayag at tugon ng China, Vietnam, at iba pang kapitbahay na bansa. Naglatak siya ng sunod-sunod na ebidensya. Ang petang ng balita sa mga media ng China, at ang dalas ng paggamit ng mga partikular na termino sa mga pahayagan sa Timog Silangang Asya, ito ay isang malawa at multidimensional na pagsusuri na hindi ko akalaing magagawa ng sinuman. Upang tunay nating maunawaan ang kasaysayan at politika ng isang bansa, kailangan nating basahin ang kanilang kwento sa pamamagitan ng sarili nilang wika. Ang mga isinaling dokumento lamang ay madalas na nagpapawala sa mga malilit ngunit mahalagang kahulugan, subtle nuances. Nang bitawan niya ang masalitang iyon, parang may sumaksak sa aking puso. Sa buong buhay ko bilang estudyante, ang mabinabasa ko lang ay madokumentong isinalin na sa wikang Ingles. Dahil sa hadlang ng wika, hindi ko kailanman nabasa ang nga orihinal na kasulatan ng ibang kultura. Nang matapos ang kanyang ulat at umaling-awngaw ang masigabong palakpakan, naiwan akong may makahalong emosyon, nasaktan ang aking garbo. Buong akala ko, ako ang pinakamatalino at pinakamagaling sa departamentong ito, ngunit ang katotohanan na may isang taong mas malalim mag-isip kaysa sa akin ay isang bagay na napakahirap kong tanggapin. Nakangiting sinabi ng aming profesor, napakahusay na ulat Mr. Nakamura. Ang paggamit mo nga katutubong dokumento ay nagbigay ng natatanging lalim sa iyong pagsusuri. Tumango rin ang mga kaklase ko bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon, bago ako makatulog, ang nga salita ni Reggie ay patuloy na umikot sa aking isipan. Ang lalaking akala ko noong una ay isang burara at huli sa klase ay unti-unting nagbago sa aking paningin naging isang misteryosong tao na may lalim na hindi ko pa kayang arukin. Ang pamamanman at ang lihim ni Reggie. Mula ng araw na iyon, hindi ko na maalis si Reggie sa aking isipan. Noong una, dahil lang ito sa nasaktang pride. Paano ba namang ang isang iskolar mula sa Pilipinas ay biglang hihigit sa akin? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang inggit ay napalitan ng purong kuryosidad. Paano niya nagagawa ang ganoong klaseng katalinuhan? Nagsimula ko siyang masiding pakmasdan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagsimula ito sa isang hindi sinasadyang pagkakataon. Isang umaga maaga akong pumunta sa silid aklatan para maupo sa aking paboritong pwesto. Sa di kalayuan, nakita ko si Reggie na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang lamesa ay punong-puno nga makakapal na librong nakasulat sa iba't ibang wika kabilang ang Ingles at mga wika sa Asya. Ngunit ang nakakapagtaka hindi siya nakbabasa. Nakayuko ang kanyang ulo at mahimbing siyang natutulog. Inisip ko nung una na pagod lang siya. Ngunit matapos ang higit isang oras na pagmamanman, napansin ko na mas mahaba pa ang oras ng kanyang pagtulog kaysa sa oras ng kanyang paggising at paaral sa library. Paano nakakagawa ng ganung kahusay na presentasyon ng isang taong laging tulog? Mas lalong lumalim ang aking pagtataka. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ang klase, sinundan ko siya ng patago upang malaman kung saan siya papunta. Nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na coffee shop malapit sa campus. Dahil gusto ko rin namang uminom ng kape, pumasok ako. Doon ko nalaman na nagtatrabaho pala siya ron bilang isang barista. Naka-apron siya at gumagawa ng kape. Ngunit kitang-kita pa rin ang labis na antok sa kanyang nga mata. Kapag may customer ay nagigising siya, ngunit kapag walang ginagawa, sumasandal siya sa counter at pumipikit. Gigisingin siya ng kanyang kasamahan at magtatrabaho ulit-paulit-ulit ang siklong iyon. Isang tanghali naman, nakita ko siya sa cafeteria ng universidad. Mag-isa siyang nakaupo sa sulok, kumakain ng kanyang baon. Halos hindi niya ginagalaw ang ulam, mabilis niyang inubos ang kanin, at pagkatapos ay agad na naglalabas ng libro para magbasa. Ngunit tulad ng dati, hindi pa lumilipas ang 10 minuto, nakasupsop na naman ang kanyang ulo sa ibabaw ng libro at natutulog. Ano ba ang ginagawa ng taong ito tuwing gabi? Sa matinding kuryosidad,
nagpasya akong makabang malapit sa dormitoryo 6 ga estudyante isang gabi. Bandang alas 11 gabi, nakita kong lumabas si Reggie mula sa dorm. May dala siyang backpack na naglalaman ng kanyang laptop at mabilis siyang naglakad. Sinundan ko siya hanggang sa makarating siya sa isang 24-hour study cafe. Pagkapasok niya, naupo siya sa isang sulok, binuksan ang laptop, at nagsimulang magtrabaho ng may matinding fokus. Pinakmasdan ko siya mula sa labas ng bintana, ang nakakapagtaka. Sa pagkakataong ito, wala man lang bakas ng antok sa kanyang mukha. Mas lalo siyang naging seryoso at walang pakialam sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalapat sa keyboard habang paminsan-minsang may isinusulat sa papel. Kahit sumapit na ang alas, 2 ng madaling araw, hindi pa rin siya tumitigil. Dun ko naunawaan ang lahat, kaya pala palagi siyang tulog sa umaga. Ang kanyang schedule ay napunong klase at trabaho sa umaga, at ang gabi naman ay nakalaan para sa kanyang personal na mga gawain. Tuwing katapusan ng linggo, madalas ko siyang makitang naglalakad mag-isa sa campus, naupo sa bench habang nagbabasa o kaya naman ay may kausap sa telepono. Dahil Tagalog o wikang Pilipino ang gamit niya, hindi ko naintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit sa kanyang mga kilos at expression, halatang napakaseryosoeng kanilang pinausapan. Ang seryosong mukhang iyon ay tila tumata sa aking isipan at hindi ko na mabura. Isang araw sinabihan ako nga aking matalik na kaibigang si Chloe, Charlotte, napapansin kong nagiging kakaiba ka nitong mga nakaraang araw. Palagi mo na lang sinusundan ng tingin ang Pilipinong mag-aral na iyon. Mabilis kong itinatwa ang kanyang sinabi ng may pagkagulat. Sabi ko, interesado lang ako sa kanya bilang isang iskolar. Nang tanungin ni Chloe kung bakit, sinabi ko na gusto kong malaman kung paano siya naaral at paano ni nagagawang maging napakahusay sa kabila ang kanyang sitwasyon. Ngumiti si Chloe nang may kahulugan at sinabi, "O baka naman, nagugustuhan mo na siya bilang isang lalaki?" Itinatwa ko uli ito, ngunit ang nga salita ni Chloe ay hindi na nawala sa aking isip. Ito nga ba ay purong kuryosidad lamang? Ang patuklas ng katotohanan at ang pag-amin ng pag-ibig. Noong araw ng pangwakas na pagsusulit, dumating si Reggie na halos huli na naman sa oras. Ang kanyang buhok ay hindi man lang nasuyot ng maayos at ang kanyang damit ay lukot-lukot. Inisip kong babaksak siya sa pagkakataong ito. Ngunit pakalipas ng ilang araw, nang ilabas ang mga resulta ng pagsusulit, muli akong nakaranas ng matinding gulat. Mas mataas ang nakuha ni Reggie kaysa sa akin, at may malaking agwat ang aming mga marka. Paano iyon naging possible? Hindi ko talaga maunawaan. Sa oras na iyon, nabiro ang isa pa naming kaklaseng si Olivia. Sabi ngang kaibigan kong naaral ng genetics, ang mga Pilipino raw ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na antas ng emosyonal at analytical na talino kapag inilagay sa tamang sistema. Baka iba talaga ang kanilang gene pool pagdating sa adaptability at focus. Bagamat tunog biro, seryoso ko itong inisip. May kakaiba nga ba sa kanila? O may ibang paraan siya ngang pag-aral na hindi ko alam? Isang araw, habang naghahanap ako nga dokumento sa silid aklatan, nakataon na pareho kami ngang hinahanap na libro ni Reggie. Siya ang unang naitula na maksalita sa akin. Nahihiya niyang itinanong kung tapos ko na bang basahin ang librong hawak ko. Sabi ko ay tapos na. At habang iniabot ko ito sa kanya, naglakaslop akong magtanong, hindi ba nahihirapan ang isang tulad mo sa mga klase rito na gumagamit ng purong Ingles? Ngumiti ng bahagya si Reggie at sumagot, nung una, mahirap talaga, pero unti-unti na akong nasasanay. Sa katunayan, pakiramdam ko ay nakakatulong ito para makita ko ang nga bagay-bagay sa ibang perspektiba. Ibang perspektiba? Tanong ko. Sa Pilipinas kasi, madalas ay isang tradisyonal na pamamaraan lang ang ginagamit sa pagtuturo, ngunit dito, maraming iba't ibang approach kaya mas lumalawa ang aking pananaw, paliwanag niya. Ang nasalitang iyon ay nagiwan ng malalim na marka sa akin. Ang mabagay na itinutring kong normal at ordinaryo ay nakikita pala ni Reggie sa isang bago at sariwang paraan. Nang tanungin ko kung kailan siya nag-aral, nagbago ang kanyang mukha at tila nahihiyang nagsabi, huli mo na pala ako. Dahil may ginagawa akong ibang trabaho tuwing gabi, kaya palagi akong inaantok sa umaga. Ano ba ang ginagawa mo tuwing gabi? Untak ko. Isa itong personal project. Gumagawa ako ng pagsusuri at pananaliksik sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas para sa isang makabagong plataporma, sagot niya. Labis akong nagulat. Ang magawaing pang-akademiko sa Oxford at Cambridge ay sapat na para mapagot ang isang tao, ngunit nagagawa pa niyang magpatakbo ng sarili niyang pananaliksik. Mag-isa mo lang ba itong ginagawa? Oh.
Pakbalik ko kasi sa Pilipinas, gusto kong matrabaho sa sektor ng edukasyon o matayo ng isang institusyon na makatulong sa mga batang mahihirap ngunit matatalino. Kaya ngayon pa lang, nahahanda na ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang lahat. Si Reggie ay hindi kumikilos para sa kasalukuyan, kumikilos siya para sa hinaharap. Ang nga marka at parangal sa kasalukuyan ay hindi niya iniisip. Ang kanyang layunin ay ang pangmatagalang pangarap, at para doon ay dahan-dahan ngunit patuloy siyang nagtatanim ng pagsisikap. Napakagaling mo, tapat kong sinabi. Umiling si Reggie at nagpakumbaba, hindi naman. Isa lang akong ordinaryong lalaking Pilipino. Marami pang mas magagaling at mas matatalino kaysa sa akin sa aming bansa. Siya ay isang taong mapakumbaba ngunit may malinaw at matatak na direksyon sa buhay. Mula nun, tuwing magkakatagpo kami sa silid aklatan, nagkakaroon kami ng maikling kuwentuhan. Noong una ay tungkol lamang sa pag-aaral, ngunit kalaunan ay napausapan na rin namin ang aming nga personal na buhay. Tuwing ikinukuwento ni Reggie ang kanyang pangarap, kumikinang ang kanyang mamata. Mayroon siyang dakilang mitiin na baguhin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at mayroon na siyang nga konkretong plano para dito. Ito ang panahon para mag-invest sa hinaharap, sabi niya. Kahit mahirap ngayon, naniniwala ako na balang araw ay may magagawa akong makabuluhan. Habang pinakikinggan ko siya, nakaramdam ako ng init sa aking dibdib. Hindi pa ako nakakatagpo ng isang taong may ganito katatag na paninindigan sa buong buhay ko. Nang hindi ko namamalayan, lumampas na ako sa yugto ng pagmamanman lamang sa kanya. Ninais ko nang makasama siya at magbahagi ng oras sa kanyang buhay. Noong una ay kuryosidad lang. Ngunit ngayon, ito ay naging isang ganap na kakaibang damdamin. Pakalipas ng ilang araw, sa ilalim ng mapuno sa loob ng campus, inamin ko kay Reggie ang aking nararamdaman. Nagulat siya noong una, ngunit matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan siyang ngumiti at tinanggap ang aking pag-ibig, ang bulong-bulungan at ang mabigat na pagsubok. Mabilis na lumalim ang aming relasyon. Ang aming nga patsa ay hindi sa mamamahaling restauran o sinehan, kundi sa maliliit na cafe at mga simpleng lakad sa parke. Iyon ang masandali kung kailan naramdaman ko ang tunay na kalayaan at pagiging totoo sa aking sarili. Mabilis na kumalat sa buong campus ang balita na kami ay makasintahan. Ang anak ng pamilyang Rainsworth ay nakikipagrelasyon sa isang exchange student mula sa Pilipinas. Ito ang naging pangunahing paksa ng sismis ng lahat. Tuwing dadaan kami sa mga koridor, naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga estudyante. May magumawa pa nga nakakatawang kwento na bakit tinatakot o binlamae lang ako ni Reggie para mapilitang makipagbalikan sa kanya. Naging dalawa rin ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Si Chloe ay agad na sumuporta sa amin. Ngunit si Olivia ay hindi mapigilan ang pag-aalala. Paano kung malaman ito ng iyong mga magulang? Ano ang gagawin mo? Ngunit para sa akin, ang lahat ng tingin at sismis na iyon ay walang halaga. Ang oras na kasama ko si Reggie ang tanging sandali kung kailan marami akong dahilan para maging masaya. Habang lumilipas ang mga araw na makasama kami, napansin ko ang isang pagbabago sa aking katawan. Tuwing umaga ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. At ang amoy ng kape na dati kong paborito ay biglang nakdulot sa akin ng matinding pagsusuka. Noong una, akala ko ay dahil lang ito sa stress sa pag-aral, ngunit nang magpatuloy ang nga sintomas nakaramdam ako ng takot. Isang araw bumili ako ng pregnancy test kit sa isang botika. Sobrang nangingini ang aking makamay sa takot at kaba. Sa loob ng banyo, habang hinihintay ko ang resulta, naramdaman ko na iyon ang pinakamahabang minuto sa buong buhay ko. 2 pulang guhit ang lumito. Naging blanko ang aking isipan. Ang halo-halong ligaya at takot ay sabay na pumasok sa aking puso. Masaya ako dahil makakaroon kami ng anak ni Reggie, ngunit sa kabilang banda, ang magiging reaksyon ng aking mga magulang ay agad na nahati ng labis na takot sa akin. Nang sabihin ko ito kay Reggie, nawalan din siya ng salita sa simula, ngunit agad niyang hinawakan ang aking makamay ng mahigpit at sinabi, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Kakayanin natin ito ng makasama. Kahit estudyante pa lang ako at wala tayong sapat na pera ngayon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at pananagutan ko kayo." Ramdam ko ang katatagan at paninindigan sa kanyang boses. Ang tanging problema ay ang aking nga magulang. Paano ko ito sasabihin sa kanila? Ilang linggo akong nagdusa sa pag-isip. Sa huli, nagpasya akong iharap muna si Reggie sa kanila ng personal. Naniniwala ako na kapag nakita nila kung gaano kabuting tao si Reggie, may intindihan din nila ang lahat. Isang katapusan ng linggo, naorganisa ako ng isang hapunan sa isang sikat na restaurant sa London para ipakilala si Reggie sa aking mga magulang. Dumating si Reggie na nakasuit.
ngunit ramdam ko ang lamig ng kanyang kamay sa sobrang kaba. Maging ang aking palad ay pinagpapawisan din. Noong una, may bakas ang kuryosidad ang aking nga magulang, ngunit sa sandaling makita nila na isang lalaking Asyano ang aking kasama, biglang tumigas ang kanilang nga mukha. Ang matigas na puntong Pilipino sa kanyang Ingles ay mas lalong nakpabigat sa kapaligiran. Sa buong oras ng hapunan, walang tigil ang aking ama sa pagtatanong kay Reggie tungkol sa kanyang pamilya, background, at mga plano sa hinaharap. Sinagot naman ito ni Reggie sa pinakamabuting paraan na kaya niya. Ngunit ang mukha ng aking ama ay lalong lumamig habang tumatagal. Nang ipaliwanag ni Reggie na pagkatapos ng kanyang paaral ay babalik siya sa Pilipinas para matayo ng isang negosyo o plataporma sa edukasyon, ang aking ama ay napangisi lamang, na tila ba walang katuturan at hindi makatotohanan ang pangarap na iyon. Nang matapos ang hapunan at naunang umalis si Reggie, ang naging reaksyon ng aking nga magulang ay higit pa sa aking kinatatakutan. Direktang sinabi ng aking ama, makipaghiwalay ka sa lalaking iyon. Kahit mabuti siyang tao, hindi ibig sabihin na maaari mo siyang pakasalan. Ikaw ay isang Rainsworth. Nasaktan ako, ngunit hindi ako basta-basta sumuko. Ilang linggo ko silang pinilit na suwayin at kumbinsihin, ngunit hindi nagbago ang kanilang desisyon. Sa huli, dahil sa kawalan asa, ipinagtapat ko na ang katotohanan na ako ay buntis. Tumingin sa akin ang aking ina ng may hindi kapani-paniwalang mukha, at ang mukha ng aking ama ay unti-unting namula sa galit. Sabi ko ay magpapakasal kami at pananagutan kami ni Reggie. Ngunit tumayo ang aking ama at sumigaw. Hinding-hindi ko ito papayagan. Ang anak ng pamilyang Rainsworth ay magpapakasal sa isang lalaking ganyan. Walang kasalang mangyayari. Sinubukan kong ipaliwanag na si Reggie ay isang responsableng tao at kahit wala siyang kayamanan ngayon, mayroon siyang magandang hinaharap, ngunit ang aking ama ay mas lalo lamang nagalit. Umiyak akong tumakbo sa aking silid. At nang gabing iyon, gumawa ako ng isang napakahalagang desisyon, ititigil ko na ang paghihintay sa pag-aproba ng aking nga magulang. Magsisimula ako ng bagong buhay kasama si Reggie. Pagkalipas ng ilang araw, inayos ko ang aking magamit. Tinapos ko na ang aking buhay bilang anak ng pamilyang Rainsworth at nahanda na maging asawa ni Reggie Nakamura. Nakpasya kaming lumipat patungong Pilipinas. Walang pera, hindi marunong ang kanilang wika, at patungo sa isang hindi kilalang bansa ngunit naniniwala ako na hanggat kasama ko ang taong mahal ko, lahat ay aming makakayanan. Ang bagong buhay sa Pilipinas. Isang pagsubok sa sulok ng Maynila. Mula sa unang araw ng aming pagdating sa Pilipinas, naramdaman ko na ang lahat ay iba. Pakalabas ko ngaypot sa Maynila, ang amoy, ang tunog ng sasakyan tulad ng jeepney, ang init ng panahon, at ang ekspresyon ng mga tao. Ang lahat nega ito ay bago at banyaga sa akin. Ang ina ni Reggie ay naabang para salubungin kami ngunit nang maksalita siya sa wikang Tagalog, nakaramdam ako ng labis na pagkalito kung paano ako makikipausap sa kanya sa masusunod na araw. Ang aming naging bagong tahanan ay isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod ng Maynila. Ang espasyong iyon ay mas maliit pa kaysa sa aking personal na silid sa aming mansyon sa London. Ang kusina, higaan, at sala ay sama-sama sa isang silid lamang, at ang banyo ay may kasamang shower at timba. Ang unang gabi ay napakahirap para sa akin. Ang pagiging masalan ng aking pagbubuntis, kasabay ng stress mula sa hindi pamilyar na kapaligiran, ay sabay-sabay na napabigat sa aking pakiramdam. Higit sa lahat, ang katotohanan na hindi na ako si Charlotte ng pamilyang Rainsworth kundi isang simpleng asawa na lang ni Reggie ang pinakamabigat na realidad na dagan sa aking balikat. Ngunit ang ina ni Reggie, ang aking biyenan, ay walang pinaksabihang masama sa akin, sa halip pinatunayan niya ang sikat na Filipino hospitality. Dahil hindi ko sila maintindihan, ginagamitan niya ako nga senyas na kamay at nagluluto na mapakay mabuti para sa isang buntis. Noong una kong matikman ang sinigang, medyo hindi ko nagustuhan ang asim nito, ngunit nang lumaon, naging paborito ko na ito dahil nabibigay ito ngang lakas sa aking katawan. Si Reggie naman ay naging napakaabala mula umaga hanggang gabi. Sa umaga ay nagtatrabaho siya bilang gisang online tutor o barista, sa hapon ay nagtuturo bilang gisang private tutor, at sa gabi ay pumupunta siya sa isang internet cafe o study hub para ipagpatuloy ang kanyang personal project. Kahit na isa pa rin siyang maaral na nakahanap ngang paraan para makatapos, kailangan niyang kumita ngang para sa aming pamilya. Unti-unti rin akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Nagsimula akong mag-aral ng basic Tagalog at nagpaturo ako sa aking biyenan ng mga simpleng lutong bahay.
Naalala ko pa noong una akong nagluto ng tinola medyo naparami ang luya kaya natawa na lang ang aking biyenan habang tinutulungan akong ayusin ang lasa nito. Tuwing pupunta ako sa bawat check-up sa prenatal clinic, palaging kasama ang aking biyenan. Kapag nagpapaliwanag ang doktor sa Tagalog, isinasalin niya ito sa akin sa simpleng Ingles at mga senyas. Tuwing naririnig ko ang balita na malusok ang aming sanggol, nakakahinga ako ng maluwag. Ang paksilang kay Koyuki, ang paktuklas na isang henyo. Noong taglagas ng taong iyon, isinilang ang aming sanggol, pinangalanan namin siyang Koyuki Nakamura. Isang pangalan na iminungkahi ni Regina na tataglay ng kahulugan ng kagandahan ng silangan at kanluran. Ang proseso ng pangangana ay napakahirap, ngunit ang unang sandali na nayakap ko si Koyuki ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang ligaya sa aking puso. Mula sa simula, may kakaiba na kay Koyuki kumpara sa ibang mga bata. Sa edad na 3 buwan, ang kanyang matugon at reaksyon ay mas mabilis kaysa sa mga karaniwang sanggol. Sensitibo siya sa mga tuno at ang kanyang pagtiti ay napakatatat. Maging ang aking biyenan ay napansin ito at sinabing, napakatalino ang batang ito. Sa edad na 6 na buwan, kaya na niyang maupo ng maisa halos 1 buwan na mas maaga kaysa sa ibang mga bata. Ang kanyang paraan ng paglalaro ay kakaiba rin. Hindi lang siya basta naglalaro, kundi tila ba may hinahanap siyang pattern o panuntunan sa bawat laruan. Nang sumapit siya sa edad na 1 taon, mas lalong naging kitang-kita ang kanyang pambihirang kakayahan. Napakabilis niyang matuto ng salita. Sabay niyang natututunan ang wikang Tagalog at Ingles. At alam niya kung kailan gagamitin ang bawat wika. Kapag si Reggie ang kausap niya, Tagalog ang kanyang ginagamit. At kapag ako naman, Ingles ang kanyang sinasalita. Sa edad na 2 taon, ang mga klasikal na musika na pinatutuktok ni Reggie ay madali niyang natatandaan at nagagawa niyang kantahin sa tamang tono. Nang ipakita namin sa kanya ang isang maliit na keyboard piano, gumawa siya ng sarili niyang simpleng melodya. Maraming mga kapitbahay at kakilala ang nagsabing siya ay isang prodigy o isang batang henyo. Isang araw, nang dalhin siya ng aking biyenan sa isang ospital para sa isang check-up, iminungkahi ng doktor na sumailalim siya sa isang opisyal na IQ at cognitive test. Nang sumapit siya sa edad na 3 taon at isagawa ang pagsusuri, ang resulta ay napakita na ang kanyang talino ay kabilang sa top 1% ng buong mundo. Nang marinig ko ang resultang iyon, nakaramdam ako ng labis na gulat at tiwala. Ang batang ito ay hindi lang basta matalino, siya ay isang natatanging nilalang. Ito ay tila ba ang bunga ng sistematikong pag-isip ng kulturang Britain at ang matinding focus at determinasyon ng kulturang Pilipino na nag-isang dibdib. Ang paunat na negosyo at ang lihim na tulong. Sa mga panahong iyon nagsimula na ring makbaho ang takbo ng proyekto ni Rayay. Ang plataporma ng edukasyon, educational platform, na kanyang binuay unti-unting nakakuha ng pansing ng mamumuhunan at medjing ng Department of Education DepEd sa Pilipinas. Pinayagan itong patakbuhin bilang isang pilot program sa ilang nga pampublikong paaralan. Napakaganda ng naging tugon at maraming ulat ang napakita na ang kahusayan sa pagkatutungang mag-aral ay tumaas ng malaki. Nagsimulang pumasok ang maliliit na pamumuhunan at unti-unting bumalik ang ngiti sa mukha ni Reggie. Nang sumapit si Koyuki sa edad na 4 na taon, kaya na niyang mabasa ng maisa ng magkwentong pambata sa wikang Ingles at Tagalog. Nagsimula rin siyang magka-interes sa matematika, natutunan niya ang simpleng pagdaragdag, addition, at pagbabawas, subtraction, nang hindi tinuturuan ng sinuman, sa pamamagitan lamang na pagtingin sa makapatara na numero. Sa edad na 5 taon, kaya na niyang tumuktok ng makakomplikadong piyesa sa piano, at tuwing makakarinig siya ng bahong kanta, agad niya itong nagagawa sa piano. Sabi ang kanyang guro sa musika, mayroon siyang tinatawag na perfect pitch. Ang negosyo ni Reggie ay tuluyan ng lumago. Ang kanyang educational platform ay ginagamit na sa maraming paaralan sa buong bansa, at madalas na siyang makapanayam sa mabalita at pahayagan. Dahil dito, dumarami ang malalaking investors na nahahangad na mamuhunan sa kanyang kumpanya. Nagtagumpay si Reggie sa pagkuha ng isang malaking pondo funding, kaya nakalipat kami sa isang mas malaki at mas magandang bahay, kung saan nakaroon si Koyuki ng sarili niyang silid. Sa kanyang silid ay may lamesa, kabinet na malibro, at isang maliit na piano. Subalit, sa kabila ng lahat ng kaginhawaang ito, unti-unti akong nakaramdam ng kalungkutan. Si Reggie ay naging mas abala dahil sa kanyang lumalagong negosyo, at ang aking biyenan naman ay hindi na ganun kasigla dahil sa kanyang katandaan. Bagamat sanay na ako sa buhay sa Pilipinas,
paminsan-minsan ay hindi ko maiwasang ma-miss ang aking mga araw sa London. Dahil dito, nagsimula kong itala ang paglaki ni Koyuki sa aking social media account. Noong una, gusto ko lang naman maiwan ng maalaala, ang kanyang unang hakbang, ang kanyang unang salita, at ang kanyang patutok ng piano. Ang mahalagang sandaling iyon ay kinukuhanan kong larawan at video. Binalaan ako ni Reggie na huwag masyadong gawing pampubliko ang account dahil baka makapadulot ito ng matinding pressure kay Koyuki kapag nalaman ng maraming tao ang kanyang pambihirang talino. Kaya ginawa kong private, ang aking account at ang followers ko lang ay ang kapwa ko ina na nakilala ko sa Pilipinas at ilang malalapit na kakilala. Ang hindi inaasahang mensahe sa Instagram. Isang araw, ang video ng patutok ni Koyuki ng piano noong siya ay 4 na taon pa lang ay naging paksa ng usap-usapan sa aming maliit na grupo. Ang video ng isang maliit na bata na tumutok ng klasikal na musika ay nakakuha ng ilang papuri. Noong mapanahong iyon, itinuring ko lang ang aking sarili bilang isang karaniwang ina na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Subalit, isang araw, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Walang profile picture at walang kahit anong post ang account na iyon. Ang nakasulat sa mensahe ay, ang bata ba sa larawan ay si Koyuki, ako ang iyong ina. Inisip ko noong una na isa itong peking account o isang kakaibang tao, kaya binaliwala ko ito ng ilang araw. Ngunit pakalipas ng ilang araw, muli itong napadala ng maikling mensahe. Napakagaling tumutok ng piano ni Koyuki. Bilang isang lola, nakikita ko na mayroon siyang pambihirang talento. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung sino ang taong ito ang aking ina. Pagkatapos ng ilang taon na walang komunikasyon, nahanap niya pala ako. Hindi ko alam kung paano magre-react kaya hindi ko muna ito sinagot. Ngunit patuloy ang aking ina sa pagpapadala ng mga mensahe. Nais niyang makita si Koyuki at gusto niyang malaman kung gaano nakalaki ang kanyang apo. Walang kahit anong panunumbad o galit sa kanyang mga salita. Matapos ang isang buwan, napasya akong sumagot. Isang maikling pagbati at ibinahagi ko ang balita na maluso at maayos na lumalaki si Koyuki. Sobrang naging masaya ang aking ina sa aking tugon at doon ay dahan-dahang napatuloy ang aming palitan ng mensahe. Subalit, hindi ko pa ito masabi kay Reggie. Ang makipausa ng patago sa aking ina habang ang relasyon sa aking pamilya ay naputol na ay parang isang pagtatasil sa aking asawa. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-alok ang aking ina ng tulong. Kung may kailangan si Koyuki para sa kanyang pag-aral, hayaan mo akong tumulong. Noong una ay tinanggihan ko ito ng magalang, sinabi ko na kaya na namin ito at hindi namin kailangan ng tulong. Ngunit sa realidad, ang gasto sa edukasyon ni Koyuki ay patuloy na tumataas. Dahil alam naming henyo siya, nais naming ibigay ang pinakamagandang kapaligiran para sa kanya. Ang bayad sa advanced piano lessons, mga kagamitan sa pag-aral, at iba pa. Ang startup ni Reggie bagamat lumalaki ay hindi pa ganon katata sa mga panahong iyon. Sa huli tinanggap ko ang alok ng aking ina, ngunit pinanatili ko itong lihim kay Reggie. Nagsimula ito sa malilit na bagay. Isang araw, may dumating na package sa harap ng aming bahay na naglalaman ng mga advanced learning materials para kay Koyuki. Walang pangalan ng nagpadala. Nang tanungin ako ni Reggie kung kanino galing na dahilan ako na nanalo ako sa isang online raffle. Nakaramdam akong guilt sa aking pagsisinungaling, ngunit hindi ako sigurado kung may intindihan ba ni Reggie ang motibong aking ina. Pagkatapos niyon, buwan-buwan nang may pumapasok na pra sa aking account para sa piano lessons ni Koyuki. Pelejeng natatanong ang aking ina kung sapat ba ang pondo at kung may kailangan pa ang bata. Palagi ko namang ipinapadala ang malarawan at video ni Koyuki, ang kanyang pagtutok, pagbabasa ng makakapa na libro, at pagsagot sa mga komplikadong math problems. Humahanga at natutuwa ang aking ina sa bawat video. Ang pagsabog ng lihim sa harap ng aking ama. At isang araw, isang malaking pangyayari ang naganap. Nakatanggap kami ng balita na si Koyuki ay napili sa isang prestihiyosong National Gifted Program ng pamahalaan. Sa sobrang tuwa ko, tinawagan ko ang aking ina sa pamamagitan ng isang video call para ibahagi ang balitang ito. Inaasahan kong ang mukha ng aking ina ang lalabas sa screen, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang tumambat sa screen ay hindi ang aking ina kundi ang aking ama. Nawalan ako ng salita nang makita ko ang mukha ng aking ama pagkatapos ng ilang taon. Nagulat din ang aking ama nang makita ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na nabunya na ang lahat. Ang lihim naming komunikasyon ng aking ina, ang pagkakaroon ni Koyuki, at ang lahat ng bagay na itinago ko.
Matapos ang mahabang katahimikan, malamig na naksalita ang aking ama. Nalaman ko na ang lahat mula sa iyong ina, at pagkatapos ay natanong siya ngang isang bagay na hindi ko inaasahan. At bakit ang lalaking iyon ay isa na palang matagumpay na CEO ngayon? Mukhang alam na rin niya ang tagumpay ng negosyo ni Reggie. Kahit kinakabahan, sinubukan kong ipaliwanag ang lahat ng sakripisyo at pagsisikap ni Reggie, ngunit hindi ako tinapos ng aking ama. Naging mainit ang diskusyon at sa huli ay pinatayan niya ako ng tawag. Naiwan akong nakatulala. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko na hindi ko pwedeng hayaang matapos ang lahat sa ganito lang. Nagpasya ako ng gabing iyon. Imbes na gumamit ng nga salita, ipapakita ko sa kanila ang aming totoong buhay. Ilang araw kong inayos ang nga dokumento maartikulo tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Reggie, ang nga parangal na natanggap niya, at ang nga balita tungkol sa nga malalaking investors. Inayos ko rin ang isang video compilation ng paglaki ni Koyuki, mula sa pagtuktok ng piano, pagbabasa, hanggang sa pagsagot ng matematika ayon sa pagkakasunod-sunod ng taon. Kasama nito ang isang mahabang liham na isinulat ko mula sa aking puso kung gaano ako kasaya sa aking buhay ngayon sa Pilipinas kasama ang aking pamilya. Ipinadala ko ang lahat ng ito sa aking ama at naghintay ng tugon ng may kaba. Pakalipas ng 10 araw, sa wakas ay nakatanggap ako ng maikling tugon mula sa aking ama. Isang pangungusap lamang ang nakasulat doon. Maari mo bang ipadala ang DNA at cognitive profile analysis ni Koyuki? Noong una ay nataka ako, ngunit agad kong naunawaan ang kanyang intensyon. Bilang isang kilalang geneticist at siyentipiko, nagkaroon siya ang akademikong interes sa pamihirang talino ng aking anak. Matapos kong konsultahin si Reggie at makuha ang kanyang pag-aproba, ipinadala ko ang nga dokumento. Ang pagdating ng Ingles na labis na humahanga sa Pilipino. Pagkalipas ng isang buwan, isang malaking balita ang nanggaling sa aking ina. Ang aking ama ay biglang lilipat patungong Pilipinas. May dadaluhan siyang isang pandaigdigang komperensya sa Agham sa Maynila at gagamitin niya ang pagkakataong ito para personal na makita ang kanyang apo. Nong araw pagdating ng aking ama, pumunta kami sa airport para sunduin siya. Si Koyuki ay nagtatakang nakatitik sa kanyang lolo na ngayon lang niya nakita. At sa sandaling makita ng aking ama si Koyuki, biglang lumambot ang kanyang mukha. Nang makarating kami sa aming bahay, tumugtog si Koyuki ng piano sa harap ng aking ama. Nung makita niya kung gaano kapepekto ang patuto ng aking anak sa isang piyesa ni Chopin, lumaki ang nga mata ng aking ama sa pagkamangha. Pagkatapos nito, dinala ni Koyuki ang kanyang nga sinagutang math books, paisa. Isang tiningnan ng aking ama ang nasagot at hindi niya mapigilang mapailing sa labis na pahanga. Matapos ang 2 araw na pananatili sa aming bahay, nung araw ngang kanyang pag-alis, niyakap ng mahigpit ng aking ama si Koyuki at dahan-dahang tinapi ang kanyang likod ng walang sinasabi. Nakaramdam ako matinding emosyon habang pinagmamasdan sila. Sa airport, bago siya sumakay ng eroplano, tahimik na sinabi ng aking ama sa akin. Si Koyuki ay isang napaka-espesyal na bata, napalaki mo siya ng maayos. Mula ngayon, ipapatuloy natin ang ating komunikasyon. At pakalipas ng 1 buwan mula nang makabali ang aking ama sa London, isang balita mula sa aking ina ang nagpatalon sa akin sa gulat. Ang aking ama ay nagbigay ng isang talumpati sa harap ng prestihiyosong Royal Society sa London. At nung panorin namin ang video ng kanyang talumpati, hindi namin mapigilang matawa ni Reggie sa labis na pagkamangha. Tumayo ang aking ama sa podium at buong seryosong napahayag sa harap ng magkinakamagagaling na siyentipiko sa mundo. Ang kasalukuyang pamahalaan ng United Kingdom ay dapat agad na lumakda sa isang malawak na kasunduan sa pananaliksik sa genetika at edukasyon kasama ang Pilipinas. Kahit makutang-utang ang ating bansa ng bilyong-bilyon o trilyong-trilyong piso, dapat nating isulong ang pakikipag-isang dibdib at internasyonal na kasalan sa pagitan ng nga Ingles at mga Pilipino bilang isang pambansang adikaing pang-estado. Simulang matawanan ang nga tao sa bulwagan, habang ang ilang nga eskolar ay seryosong natatanong tungkol sa kanyang teorya, maging ang nga media sa Pilipinas at London ay malawak na ibinalita ang pahayag na ito. Si Reggie naman ay naiwang nalilito ngunit may kasamang ngiti sa kanyang mukha. Pakalipas ng ilang araw, personal na tumawag ang aking ama. Sinabi niya na napakalaki ngang tugon sa kanyang ulat at seryoso na silang napaplano para sa isang malawak na joint international research upang paaralan ang kapaligiran kung paano mapapalaki ang nga batang tulad ni Koyuki. Doon ko nalaman na tuluyan nang nabago ang puso ang aking ama. Ang pagulit ng nakaraan at ang tunay na realisasyon.
Dahil sa talumpating iyon sa Royal Society, mas lalong nakakuhang ng pansin sa buong Europa ang educational platform ni Reggie at nagbukas ito ng mga pinto para sa internasyonal na papapalawak ng kanyang negosyo. Mula noon, buwan-buwan nang pumupunta ang aking ama sa Pilipinas. At sa bawat pagbisita niya, palagi siyang nagdadala nga komplikadong curriculum at plano para kay Koyuki. Nga plano para sa pagpasok sa nga sikat na internasyonal na paralan, pagkuha nga pribadong elite tutors, at pagzali sa mga advanced gifted programs. Walang katapusang mga plano. Noong una, naniwala ako na ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ni Koyuki. Inisip ko na tungkulin ng isang magulang na ibigay ang pinakamagandang kapaligiran upang mailabas ang buong potensyal ng anak. Kaya naman, pinuno ko ang schedule ni Koyuki sa buong araw. Sa umaga ay advanced English at mathematics, sa hapon ay piano lessons at pag-aral ng wikang Mandarin, at sa gabi ay pagbabasa at pagsusulat ng diary. Ang schedule niya ay king anak ay naging mas abala pa kaysa sa isang nagtatrabahong mayari na kumpanya. Ang pagbabago ay dumating isang hapon. Habang nag-iensayo si Koyuki sa harap ng piano, napansin kong umiyak siya. Nang lapitan ko siya at tanungin kung bakit, tumingin siya sa akin at sinabi, "Mom, hindi ko na po nagugustuhan ang pagtuktok ng piano. Dati po ay masaya ako, pero ngayon, parang naging isang mabigat na tungkulin na lang po ito sa akin." Sa sandaling iyon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatanto ko na ang ginagawa ko pala kay Koyuki ay ang mismong bagay na ginawa nga aking nga magulang sa akin nung ako ay bata pa sa London. Dahil sa paghahangat ng perpeksyon, itinulak ko ang aking anak sa dulo, at mas pinahalagahan ko ang kanyang nga parangal kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Nang gabing iyon, labis akong nagsisi. Mula kinaumagahan, dahan-dahan kong binawasan ang nga schedule ni Koyuki. Naglaan ako ng isang oras araw-araw para makapaglaro siya kasama ang kanyang makaibigan sa labas, at tuwing katapusan ng linggo ay tinanggal ko ang lahat ng klase upang magkaroon kami ng purong oras bilang isang pamilya. Subalit, hindi nagustuhan ng aking ama ang pagbabagong ito. Sinabi niya na sinasayang namin ang mahalagang panahon at baka masayang ang pambihirang talento ni Koyuki. Pinilit niya kaming bumalik sa mas sistematikong plano. Tinawagan ko ang aking ama kinabukasan. Ipinaliwanag ko sa kanya na mahalaga ang talento ni Koyuki, ngunit mas mahalaga ang kanyang kaligayahan bilang isang bata. Ipinaalala ko sa kanya kung gaano ako nahirapan nung bata pa ako sa ilalim ng matinding pressure na maging perfecto kung paano nawala ang kahulugan ng tunay na kaligayahan sa akin dahil doon. Sinabi ko na ayoko maranasan ng aking anak ang parehong sakit na naramdaman ko. Ilang linggo kaming walang komunikasyon ng aking ama. Ngunit pakalipas ng isang buwan, muli siyang bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinilit o piniresyo si Koyuki. Pinagmasdan niya lang si Koyuki habang masayang naglalaro kasama ang nga kaibigan, habang kusa itong naupo sa harap ng piano ng may ngiti, at habang nagbabasa ng libro na may kuryosidad sa kanyang nga mata. Habang pinapanood niya ito, unti-unting nakbago ang ekspresyon ng aking ama. Nang huling gabi ang kanyang pananatili, tahimik na sinabi ang aking ama sa akin, "Charlotte, tama ka, masayang-masaya si Koyuki ngayon, at napatanto ko na ang mga bagay na nakalitaan kong ibigay sa iyo nung bata ka pa ay ang siya palang ibinibigay mo sa iyong anak ngayon." Inamin din niya ang kanyang nga nakaraang pagkakamali ang labis na patula sa akin sa dulo at ang pagpapahalaga sa pangalan ng pamilya kaysa sa aking sariling kaligayahan. Nangako siya na mula ngayon susuportahan niya si Koyuki sa kung paano nito gustong lumipat ng malaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan at pagaling ng aming relasyon. Hindi lang kami nakabati, kundi nakaroon kami ng malalim na pag-unawa at respeto sa isa't isa. Ang wakas ng matumit na plano, ang simula ng tunay na buhay. Mula noon, tuluyan na nagbago ang aking ama. Hindi na niya kinakausap si Koyuki tungkol sa pag-aral. Sa halip, nakikinig siya sa mga simpleng kwento nito bilang bata. Noong maka-interes si Koyuki sa mga insekto, binilhan niya ito ng makukulay na encyclopedia, at noong gustuhin nitong magluto, sabay silang gumawa ng tsake sa kusina. Ngayon, si Koyuki ay 16 na taong gulang na. Nagtataglay pa rin siya ng isang pambihirang talino, ngunit pinalalago niya ito sa sarili niyang bilis at pamamaraan. Nang walang pumipilit sa kanya, natutunan niyang mahalin ang pag-aral at mayroon siyang malusog at masayang relasyon sa kanyang makaibigan. Si Reggie naman ay palaging nasa tabi ko upang suportahan ang bawat desisyon ko, at makasama naming binuo ang isang balanse at mapagmahal na kapaligiran para sa aming anak. Pakalipas ng maraming taon, napatanto ko na dito sa Pilipinas sa isang bansa na hindi ko man lang kilala noong una ko natagpuan ang aking tunay at pinakamasayang bersyon ng buhay.
Mas comfortable at natural na sa akin ang tawaging asawa ni Reggie at ina ni Koyuki kaysa sa panggalang Charlotte Rainsworth. Tuwing naalala ko ang tanya na talumpatingang aking ama sa Royal Society, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang ama na nun ay galit na galit at mariing tumutol sa aking pakikipagkasal sa isang Pilipino ay siya na palang nangunguna ngayon sa pagsusulong ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom sa pambansang antas. Napakalaking kabalintunaan irony. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may dalang init at pasasalamat. Napatunayan ng aming buhay na ang tunay na pag-ibig at pag-unawa ay kayang gumuho ng kahit anong padangang diskriminasyon at kultura. Ang buhay ay hindi palaging nakpapatuloy ayon sa ating perpektong plano, ngunit kung mayroon tayong katapatan, tiwala, at pagmamahal, palagi tayong makakarating sa isang masayang hantungan. Tuwing tinitingnan ko si Koyuki, palagi akong may tiwala. Ang aking ana ay makakahanap ng sarili niyang landas, at lalaki siyang isang masayang tao. At alam ko na ang kaligayahang iyon ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong parangal o tagumpay sa buong mundo. Ang kwentong ito ay napapakita na ang tunay na kayamanan ay hindi matatakpuan sa pangalan o salapi, kundi sa pagmamahal ng isang pamilya. Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento ang inspirasyon at tagumpay. Hanggang sa muli.